Good morning mga kaibigan. Naimbag nga bigat kanyayo amin na po. Araw ng Sabado, ngayon ay January 24 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIC Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katoda balita, ako si Liway Manantan, Iparagiren. Ako naman si Susan Valdez daw. Sa technical kasama natin ka Aaron Edwin Inong. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal. Atong ang nasa Thailand o kaya Cambodia ayon sa DILG. 10 lugar sa bansa malabrot ang lamig. Todo Balita. Dating Pangulong Rodrigo Duterte may birthday greetings kay Senator Bato de la Rosa. Magpatigas ka na parang bato. Totoong ebidensya, hindi propaganda, ayon kay Goitia. Todo Balita. Gerard Bantag nagtatago sa Cordillera, pahayag ni Secretary John Vic Rimulya. Todo Balita. Congressman Edwin Gadjola, pinarerendahan ng bilyonaryo sa flood scam expose. Todo Balita. Sa balitang lukay, serbisyong ang galing ng lalawigan ng Pangasinan tuloy-tuloy. Todo Balita. Bangus breeding and bangus hatchery gagawin sa lalawigan ng Pangasinan. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan, tennis star Djokovic nagulat sa kasikatan ni Alex Iyala. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nagtatago na umano sa bansang Cambodia ang wanted na negosyanteng si Atong Ang. Ito ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya batay umano sa pahayag ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Ayon kay Rimulya, sinabi ni Patidongan na may kakayahan si Ang na bumiyahe sa Cambodia sa pamamagitan ng backdoor routes at iwasan ang mga otoridad. Sinabi pa ni Rimulya na may mga ulat na nagsagawa ng operasyon ng online sabong si Ang sa Cambodia na nagbibigay indikasyon na nakapagtatag ng ang negosyante ng network sa lugar pati na sa ilang bahagi ng Thailand. Gayunman, sinabi ng kalihim na patuloy ang patuloy pang biniberipika ng mga otoridad ang naturang operasyon. 10 lugar sa bansa ang dumanas sa kahapon ng napakalamig na klima tulad ng nararanasang ginaw sa ibang parte ng mundo. Sa inilabas na listahan ng Pag-asa, nangunguna pa rin ang Baguio City na may pinakamababang temperatura na umabot sa 10.6 degrees centigrade. Sumunod ang Basco, Batanes, 16.2, Tanay, Rizal, 16.3, Malay-Balay, Bukidnon, 17.6, San Ildefonso, Bulacan, 18.2, Abukay, Bataan, 18.3, Lawag City, Ilocos Sur, 18.5, Kasiguran, Aurora, 18.8, Sinait, Ilocos Sur, 19.0, at Tugigaraw City, Cagayan, 19.0 degrees centigrade. Ayon sa Pag-asa, dahil pa rin ito sa patuloy na pag-ilal ng amihan o northeast monsoon. Anilay nasang mararamdaman pa ang malamig na panahon dulot ng amihan hanggang Pebrero, kaya ihanda pa rin ng mga jacket, gloves at makakapal na kasuotan partikular sa nasabing mga lugar. Magsasagawa ng public hearing ngayong araw nagsagawa kahapon, araw ng Biyernes, ang National Telecommunications Commission. Ito ay patungkol sa panukalang Memorandum Circular na siyang magtatakda ng mga pamantayan, kwalifikasyon, pagpaparehistro at proseso ng otorisasyon para sa data transmission industry participants, alinsunod na rin sa Republic Act No. 12234 o ang Konektadong Pinoy Act.
Dumalo sa pagdinig ang mga pinuno at kinatawan ng Department of Information and Communications Technology o DICT, Department of Economy, Planning and Development, Anti-Red Tape Authority, Department of Public Works and Highways, Department of Interior and Local Government, kasama na ang Department of Tourism, Philippine Competition Commission, gayon din ang iba't ibang stakeholders mula sa pampubliko at pribadong sektor. Ang nasabing pagpupulong itinuturing na importanteng yugto sa pagpapalawak ng kompetisyon, pagpapabuti ng negosyo, pagpapabuti ng serbisyo at pagpapabilis ng digital connectivity sa buong bansa, kasabay ng pagsuporta para sa mas epektibo, bukas, tapat at patas na mga proseso para sa lahat ng stakeholders. Humirit si Construction Workers Solidarity o CWS Party List Representative Edwin Gadjola sa Court of Appeals ng gag order laban sa Bilyonaryo.com kaugnay ng mga nilithala nitong mga detalyadong impormasyon tungkol sa bank accounts niya sa nakasalukuyang nasa ilalim ng freeze order at iniimbestiga ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Ayon sa omnibus motion ni Gadjola na isinampa noong Enero 8, 2026, bukod sa paghingi ng gag order, hiniling niyang pagpaliwanagin ng korte ang Bilyonaryo.com kung paano nakuha ang mga dokumentadong confidential mula sa AMLAC at sa korte. Kaugnay ito sa news article na nailathala noong January 7 na may pamagat na CA freezes Gadjola bank accounts over billions of unexplained funds. Gayon din ang mga iba pang artikulo na anya nagsasada ng specific, non-public and confidential details. Naniniwala si Gadjola na nilabag ng Bilyonaryo.com ang batas sa confidentiality. Git ng kampo ni Gadjola ay sa Section 9 ng Republic Act 9160, ang Anti-Money Laundering Act, at mga umiiral na Supreme Court rules, strict ng confidential ang lahat ng mga proceedings at impormasyon tungkol sa mga investigasyon at freeze order ng AMLAC. Ibinahagi ni Vice President Sara Duterte ang espesyal na mensahe ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa ika-64 na kaarawan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa isang panayam, sinabi ni Vice President Sara na nabanggit niya sa dating Pangulo ang tungkol sa kaarawan ni de la Rosa noong Enero 21. Tinanong nito ang kanyang ama kung meron siyang mensahe kay Senator Bato de la Rosa at ang sagot nito ayon kay VP, ang sabi ng dating Pangulo, "Happy birthday, Senator Bato. Magpakatigas ka na parang bato." Yun ang kanyang wish. Ipinagdiwang ni De La Rosa ang kanyang ika-64 na kaarawan noong January 21 sa pamamagitan ng paglalabas ng opisyal na pahayag matapos magtago kasunod ng mga ulat na may arrest warrant na umano laban sa kanya mula sa International Criminal Court. Nagbabala si House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan City Representative Edgar Erize na pinapahina o sinisira ang proseso ng impeachment na umano'y paggamit ng technicalities para hadlangan ang pananagutan na tinawag niya ang sitwasyon na constitutional sabotage. Nagpahayag ng pag-alala ang mambabatas na anyay paghahain ng mahina impeachment complaint na ginamit umano upang pigilan ang mas malakas at maayos na mga reklamo. Dahil dito, na-trigger umano ang 1-year bar sa impeachment proceedings laban sa parehong opisyal. This is not about the merits of impeachment. This is about the deliberate manipulation of process to prevent the truth from coming out, pahayag niya. Pinuna rin niya ang Office of the Secretary General ng Kamara na di umano tumangging tanggapin ang dalawang iba pang impeachment complaints dahil ang Secretary General ay nasa abroad at wala pang ibang opisyal na handang tumanggap. Git niya ayon sa konstitusyon at House rules ang pagtanggap at paglista ng impeachment complaints ay ministerial duties at hindi maaring suspindihin dahil lamang sa kawalan ng isang opisyal. Pinaniniwala ang nananatili pa rin sa Pilipinas si dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag at posibleng nagtatago sa Cordillera Region. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, base sa kanilang pinakabagong impormasyon, nasa Cordillera Region si Bantag. Aniya malaking hamon sa mga otoridad ang paghahanap kay Bantag dahil sa bulubundukin at kagubatang lugar. Si Bantag ang itinuturong nasa likod ng pagpatay sa broadcaster na si Percival Percy Lapid Mabasa noong October 3, 2022. Pauwi ang biktima sa bahay nito sa Las Piñas nang tambangan ng ang kanyang sasakyan sa Las Piñas City. Hindi simpleng sagutan lamang kung hindi ito ay hayagang plangka para patahimikin ang Pilipinas at subukin ang katatagan na ipaglaban ang karapatan nito sa West Philippine Sea
o WPS na palitan ng pahayag ni na Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard at ng Chinese Embassy sa Maynila. Makatotohanan na ebidensya at hindi ito propaganda ang inilalahad ng Coast Guard ani Dr. Jose Antonio Goychan, Chairman Emeritus ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya o ABACADA at ilang pang organisasyon. Ang mapahayag ni Commodore Tariela ay nakabatay sa opisyal na mga ulat, malarawan at dokumentaryo ng katotohanan mga insidente sa dagat. Hindi ito gawa-gawa lamang, lalo nang hindi paninira sapagkat may kalakip na ebidensya ang katotohanan. Dagdag pa ni Goycha, ang pagpapahayag ng katotohanan hindi lamang personal na aksyon na isang opisyal dahil ito ay isang malinaw na polisiya ng Administrasyong Marcos na ihayag sa mga Pilipino ang totoong nangyayari nang walang itinatago. 2 katao ang nasawi sa pamamaril ng isa umanong miyembro ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Naganap ito noong January 19. Sa ulat, naganap ang insidente sa Centennial 1B, Barangay Pinagbuhatan, Pasig, kung saan sakay ang biktimang babae ng Grab na motorcycle. Binaril ng suspect na umano'y BJMP personnel ang babae, gayon din ang isa pang lalaki na lumapit sa crime scene. Binalikan pa ng suspect ang babaeng biktima at saka mabilis na tumakas. Dakong alas 9 ng gabi nang maaresto ang suspect sa ikinasang follow-up operation ng Pasig Police at natukoy na kawaning nga ito ng BJMP. Inaalam pa ng pulisya ang motibo sa krimen at pagkakilanlan ng mga biktima at ng suspect. Inanunsyo ng Terra Solar Philippines Incorporated o MTerra Solar, isang affiliate film ng Meralco Power Gen Corporation na pinamumunuan ni Manuel Pangilinan, ang pagtanggal kay Batangas Representative Leandro Ligarda Leviste bilang isa sa mga board member nito. Ayon sa kumpanya, nagpatupad ng balasahan sa board of directors nito kaugnay ng pagpapalakas ng kanilang mga programa para sa flagship solar project na ikukonekta sa national grid. Epektibo umano noong January 21, 2026, itinalaga si MGen President at CEO Emmanuel Rubio sa Board of Directors ng Terra Solar, kasabay ng pagpihit ng direksyon ng kumpanya sa mga proyekto nito tungo sa commissioning at operations phase. Samantala, kinumpirma naman ni Leviste na wala na siya sa Board of Directors ng Terra Solar at SP New Energy Corporation kasunod ng 24 bilyong multa na ipinataw laban sa kanyang kumpanya ng Department of Energy. Inanunsyo naman ng Department of Labor and Employment o DOLE na magkakaroon ng dagdag na 800 pesos sa buwanang sahod ng mga kasambahay sa National Capital Region simula February 7 ngayong taon. Ayon sa DOLE, alinsunod ito sa Wage Order Number NCR-DW06 ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Sa nasabing kautusan, ipinatupad ang aumento sa minimum na buwanang sahod ng mga kasambahay sa Metro Manila. Mula sa 7,000 pesos ay magiging 7,800 pesos na kada buwan. Saklaw nito ang mga kasambahay na direct hire ng mga pamilya o sa pamamagitan ng lisensyadong private employment agency. Para naman sa mga kasambahay sa ilalim ng PEA, obligasyon ng household principals ang pagbabayad ng dagdag na sahod at otomatikong i-update ang mga employment contract. Nagbabala ang Philippine Embassy sa Washington at Philippine Consulate General sa New York sa mga Pilipino sa ilang bahagi ng Amerika na maghanda sa paparating na snowstorm. Apektado na snowstorm ang mga komunidad sa South, Midwest at Northeast na posibleng makaranas ng matinding snow. Delikadong kondisyon sa pagbiyahe at sobrang lamig ngayong weekend. Hinikayat din ng mga Pilipino na sundin ang payo ng lokal na otoridad, bantayan ng weather update at iwasan na hindi kinakailangan paglalakbay. Ayon sa ulat, tinatayang 150 milyong katao sa US ang maaaring maapektuhan sa snowstorm dahil sa travel disruption, brownout at heavy snow. Lumakon naman tayo sa mga balitang lokal. Tuloy-tuloy ang paghahatid ng serbisyong anggaling ng pamahalang palalawigan sa pamumuno ni Governor Ramon Gico III. Aabot sa 5,000 na mga civilian volunteer organization o mga CVOs mula sa pang-anim na distrito ang nabigyan ng kanilang yearly incentives. Handog din sa kanila ang libreng serbisyong medikal, gamot at bitamina.
Samantala, mensahe ni Governor Ramon Gico III para sa kanila, alam po nating lahat ang hirap na maospital. May sakit ka na nga, may sakit pa sa bulsa, kaya ilalaban ni Governor Gico ang healthcare programs, pangmatagalan ito na programa. Bilang paggunita sa ika-30 National Autism Week, muling binago ng Persons with Disability Affairs Office sa Pangasinan ang panawagan sa mga employer na magbigay ng inclusive employment opportunities para sa mga persons with disabilities o PWDs. Ang inclusive na trabaho hindi lamang nagbibigay ng kapangyarihan sa mga PWD na may kalayaan, pagpapalagas sa sarili at pagsasama sa lipunan, ngunit nakikinabang din sa mga employer sa pamamagitan ng magkakaibang mga kasanayan at pananaw na dinadala ng mga individual na ito sa lugar ng trabaho. Ang mga kwalipikadong empleyado na may kapansanan ay dapat magtamasa ng parehong termino, benepisyo at mga pribilehyo bilang mga manggagawang may kakayanan. Diin ng PDAW Pangasinan Head na si Jennifer Garcia na binanggit ang Republic Act No. 7277 na nag-uutos ng mga nakareserbang posisyon para sa mga PWD. Ang mga employer na lumabag ay may panganib na maharap sa multa na hanggang 200,000, pagkakulong na hanggang 6 na taon o pareho. Dagsa ang mga magulang at opisyal ng Barangay Pangdel sa kanilang covered court, ito ay sa bayan ng Bayambang, kahapon matapos magsagawa ang Local Civil Registry Office ng isang information and education campaign na layong ilapit sa mamamayan ang mahahalagang kaalaman at serbisyo sa civil registration. Sa temang Your Name, Your Right, ipinaliwanag sa programa ang tamang pagrerehistro ng kapanganakan, kasal at kamatayan, gayon din ang mga bagong patakaran batay sa PSA Memorandum Circulars upang maiwasan ang aberya sa mga record sa hinaharap. Pinangunahan ni Municipal Civil Registrar Ismael Malikdam Jr. ang talakayan kung saan malinaw niyang ipinaliwanag ang mga proseso at sinagot ang samot-saring tanong ng mga dumalo sa open forum. Ipinahayag naman ni Punong Guro, Filipina Makaso at Punong Barangay Renato Herrera ang kanilang pasasalamat sa LCRO sa pagdadala ng serbisyo mismo sa kanilang barangay. Binisita ni Congressman Arthur Celeste kasama iba pa nukan opisyal ang iba't ibang proyektong pang-infrastruktura sa lungsod ng Alaminos bilang bahagi ng patuloy na pagbabantay at pagsuporta sa mga programang pangkaunlaran. Kabilang sa mga proyektong kanila sinuri ang concreting ng mga farm-to-market roads na layong mapadali ang transportasyon ng mga produkto ng mga magsasaka, ang pagtatayo ng bleachers sa Barangay Pukal-Pukal, gayon din ang Child Development Center at Riprap Project sa Barangay Amandiego na magbibigay ng mas ligtas at maayos na pasilidad para sa mga kabataan at komunidad. Patuloy matibay na suporta ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Alaminos sa mga proyektong ito, lalo na sa mga programang pang-infrastruktura na naglalayong mapabuti ang paghatid ng serbisyong publiko, mapalakas ang lokal na ekonomiya at higit na mapaunlad ang kalidad ng pamumuhay ng mga mamamayan. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Maski si all-time great Novak Djokovic ay namangha sa ingay na dinala ni Pinay tennis sensation Alex Ayala sa kanyang debut sa 2026 Australian Open sa Melbourne, Australia. Sa laban ng 20 years old na si Ayala sa women's singles at doubles ay umapaw ang kanyang mga Pinoy fans sa mas maliit na Court 6 ng Melbourne Park. Ilang fans ang nainis dahil sa kaguluhan ng mga kababayan ni Ayala, ngunit hindi si Djokovic na hawak ang record na 24 Grand Slam titles. You could argue maybe it's a poor schedule and she could play on a bigger court, but she's so young, just coming through. First couple rounds are packed, big courts with big names. It's not easy to manage that, pahayag nito. Samantala, sa basketball naman, malapit nang mabuo ang pwersa ng Talk and Text. Sa pambihirang development, sumali na ulit sa ensayo ng tropang 5G ang veteranong guard na si Jason Castro matapos ang paggaling sa kanyang knee injury. Tampok si Castro sa pre-game warm-up ng TNT bago ang Game 1 ng PBA Season 50 Philippine Cup Final sa Inaris Sports Center sa Antipolo sa magandang senyales para sa kanyang pagbabalik.
Sumanya kabuuan nating newscast sa ating Todo Balita Saturday edition. Kami po yung matagapagbalita. Ako po, si Susan Valdez daw. Ako naman si Liway Manantan Iparagire. Ang oras, alas 5:23 ng umaga. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglaw bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente? Hindi naman. Mas mabilis kasi dito pag dito tayo dadaan. Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maaari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCP Tip Hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide! Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, Philippines Graphics, Cook, Plan Bank, Business Mirror, Filipino Mirror, Brown Madonna Press Inc., City State Savings Bank, AAA Southeast Equities Inc., Filipinas Pawn Shop, at ng Sandari Batulao. DWIZ. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:25 na po sa pangalawang bahagi ng Todo Balita. Kasama nyo pa rin Liway Manantan Iparagire. At Susan Valdez daw. Ayan, ramdam pa, mas maginaw kahapon pero maginaw pa rin kanina. Pero yung sa mga bansa na nag-i-snow ay nararanasan nila yung pinakagrabe na snowfall. Yan, snowfall ang tawag dito. Talagang white Christmas. Doon sa kanila, na-late ng konti lang. Yung snowfall. Para maganda rin tignan, Yung mga nagbibiyahe ngayon sa ibang bansa, sobrang lamig ngayon daw sa Korea, kaya yung mga kaibigan natin na pabiyahe ngayong araw na to, ang laki ng bag nila, ba't namin yung dala? Kasi imbis na, dapat konti lang, lumaki daw dahil sa mga jacket na makakapal. Kasi hindi naman pwede isang jacket lang sa buong tour mo na Siyempre picture yan yung memories na pagkuha ng picture diyan na lang ang buong 5 araw isang jacket. Ayan. At yung balita nga natin kanina, 10 mga bayan, 10 lalawigan yung nakakaranas ng sobrang lamig. Lamig-lamig na dito sa atin, di pa tayo nakasama. Inaabangan ko ang Pangasinan, Dagupan City, pero hindi pa rin siya nakasama. Pero sa Ilocos Sur, sabagay maski last year, di ba? Oo. Diyan sa Ilocos Sur, kasama lagi yan doon sa mga areas na talagang ramdam yung lamig. Siyempre, lalo na sa Baguio City. Oo, pero nauuso na rin dahil nga sa technology, sa social media, AI, o kung saang bahagi ng Pangasinan at ibang bahagi ng Pilipinas nag-i-snow. Pero AI po yun. AI generated. Ayan, at sa napakainit na lugar biglang may snow at ganun din
balot na balot yung mga nasa picture. Yan ang nagagawa ng technology. Yan, doon naman sa San Carlos City, tingnan nga natin to. Sabi dito sa anunsyo na nakapost sa City Information Office ng San Carlos City sa kanilang mga kababayan natin na nagnanais magpa-register sa PhilSys National ID and libreng delayed registration of birth. Di ba pag delayed registration medyo mahal yan? Yung mga requirements na dapat nilang dalhin ngayong araw, January 24, gaganapin sa Bugawan Elementary School. Ayan, nakatakdang PhilSys National ID at delayed birth registration hatid ng Philippine Statistics Authority at ng LGU San Carlos City. Para sa yung requirement ng National ID registration, kailangan yung original na copy ng birth certificate o di naman kaya baptismal certificate. Maaari ding magdala ng barangay certification na naglalaman ng mga pangunahing personal na impormasyon ng magre-register. Ito ay maaring kunin sa barangay. So, original copy, valid ID, original copy ng school ID o kaya interview sa magulang para sa mga batang kliyente. Para naman sa mga delayed registration of birth requirements, kailangan baptismal certificate, school records, marriage certificate ng parents kung sila ay kasal, certificate ng indigency na galing sa punong barangay, national ID kung meron man, o kaya certificate of residency, ito nga yung galing sa barangay, any proof of identity kagaya ng barangay certification, clearance, o kaya valid ID, affidavit of two disinterested persons who might have witnessed or know the birth of the child, at saka community tax certificate o kaya cedula. Ngayong araw po ito, Bugawan Elementary School, dyan sa lungsod ng San Carlos. Okay, ito naman, wag ka, ayoko, not now. Ito, madalas siya mag-update. Panawagan ng DOST sa mga innovators, ang Robotech Cup 2026 sa Feb 17 hanggang 18 sa Dagupan City, Pangasinan. Ang gagaling lang ng mga yung mga sumasali sa mga ganitong mga event, mga estudyante. Ang Robotech Cup 2026, mga innovators, categories, search and rescue. So magbi-build sila ng robot that can navigate a space filled with obstacles and dangers to find and retrieve target items. Galing. At bin collection o deploy a robot that will gather target bins for containers in a city layout within the shortest time possible. Ay, malis to. Ang robot design, teams are given freedom to design any robot they want as long as it complies with the requirement. Prices up to 120,000 ang total cash prize na pwedeng mapanalunan. Ang composition ng team, each team must be composed of 3 to 5 members. A team captain must be appointed from among its members. Each team must also have at least mentor or advisor. So, lahat ng members must be members of the same institution. Hindi ka pwedeng mag-pirate. Campuses of the same institution are considered to be separate. Participants must be between 10 and 25 years of age. Wow. On the day of the competition and must be either high school or college students. Ayan. Galing. Ang kagaling actually ng mga True. bata na mag-uumpisa sila sa very young age at kasama na rin kasi yan sa training na ibinibigay din mga kaalaman na nakukuha nila sa school. Yung sa experiment, dati yung experiment lang natin, simple-simpleng mga kung ano-ano lang, hindi ko na malala, pero nag-experiment din tayo dati sa science. Iisipin ho natin, noon, Jad Barrio, di ba? Out of yung stock nung leaves ng saging nakakagawa sila ng sasakyan. Mga simple lang to. Pero yung imagination nila, nakakabuo sila ng sasakyan, may gulong, may buo siya. Nakakabuo sila ng baril-baril. Sasabihin natin, simple lang, pero yung imagination ng bata, nabubuo nila yon. Ngayon, kasi pag tignan mo, para madali. Para madali, pero hindi po yung pagdugtong-dugtong at kung ano yung ginagamit nila para ito ay hindi masira.
So, ngayon naman, with technology, ayan, mga robotics na ang ginagawa ng mga bata. Nasa robotics na sila. At saka AI. Actually, yung robotics, considered ano na rin yon, bahagi ng AI, Artificial Intelligence, dahil napapatakbo nila yung isang bagay mula sa knowledge ng tao. Meron pa yung tatapat ka doon sa book mo. Oo, kinetic. Anong tawag doon? Kakala mo, ang ganda-ganda. Uy, meron ka sakit. Pero, eto yung science. Ayan, sa science po, lalong nai-enhance yung kaalaman ng mga bata na meron ng initial na mga kaalaman. So, pagdating naman sa robotics, syempre, ang mga estudyante, mga kabataang Pilipino, hindi po na pag-iiwanan yan. Yeah, ang gagaling nila. Dito sa Pangasinan, dami magaling. Kasi sa Alaminos, marami rin magaling. Ayan. At meron ding panawagan, i-report sa 911, mga bar, bahay at inuman, kasino sa Bungan. Hinikayat ang publiko na i-report sa Unified 911 hotline ang mga pulis. Ang mga pulis na sangkot sa illegal o hindi nararapat na gawain, kabilang ang pagpunta sa mga bar, kasino at sabungan. So bagong PNP daw para sa bagong Pilipinas. Ito panawagan to ni Police Lieutenant Colonel Ringo Quintinita, ang acting chief ng police. Sino na nga ba yung pero hindi naman sila, may estudyante lang eh. Ayaw din nilang yung makikita sila sa isang mga lugar na hindi dapat makita. Mga bawal. Okay. Ganun din. Marami pong mga pulis ngayon dito sa lungsod ng Dagupan dahil nga po mula sa pagiging police station nung nakaraang taon, last quarter ng 2025. Ito po ay finally mula sa NAPOLCOM. Ito pa isa ng police office. Sa Dagupan City Police Office. Kaya marami ho kayo makikitang mga pulis at marami tayong nakikita. At napapansin lang natin medyo yung iba siguro bawas-bawasan nila yung cellphone. Di ba there was a time, last year ba yung 2024 na talagang may directive ang Camp Crame na hindi dapat na, pero lang kung emergency o kaya kinakailangan, pero yung nakababad sa cellphone, lalo na kung andun sa, dyan sa labas o dun sa kanilang, di ba meron yung mga desk sila along the road, na nakatutok yung kanilang mata sa cellphone. Dapat yung alert yung kanilang mga mata at tenga sa anumang oras. Siyempre, kung kailangan gamitin nila yung cellphone, gamitin nila. Pero dito sa Dagupan, medyo napapansin po natin yan. At maraming mga bata pang mga pulis. Pero yung bilang nila na nasa ilan na ba, 400 plus, kulang pa rin po yun. Pero hindi ma-fill upan ng PNP ng at one time o ng 1 year buo yung 900 dahil ang recruitment naman ng PNP kada taon ay very limited. At kung ano man yung quota, yan po ay distributed sa iba't ibang police regional offices. Meron po tayong 17 regional offices. So yung nare-recruit, pinaghahati-hatian po yon. So pero parang hindi ko pa ramdam yung pagbabago. Ako din. Ayun nga napapansin ko, maraming bata. Hindi ho natin minamaliit yung kanilang edad. Yung napapansin natin, syempre makikita mong bata pa kasi sa itsura. Plus yun nga yung ilan, lalo na dito sa Central Business District. Ito yung paikot from A.B. Fernandez Avenue papuntang Perez. Medyo may napapansin po natin mga yan. Bawal ang cellphone sa bata. Parang sana magkaroon din na katulad sa Baguio na bawal ang mag-cellphone sa kalsada. Ayan, sa personal experience ko. Although, ano po yan, matagal ko nang alam na may ipinasa ang sangguniang panlungsod ng Baguio City patungkol sa paggamit ng cellphone, lalo na dito sa may Central Business District habang naglalakad. Hindi po pwedeng gumagamit ka ng cellphone. Meron kang itinitext o meron kang kausap. Kung gagamit ka, tumabi ka. Tapos suminto ka sa paglalakad. Even sa sidewalk dyan sa... so yung naglalakad lang ang bawal? Naglalakad. O kaya tumatawid. Pwede kang mag-text. Tumabi ka. Parang sa parang sa mga motor na alam nilang may LTO. Titigil sila sa tabi. Tabi para... Hindi mahuli. Oo. Yun nga, patawid akong ganyan, no? Nakalimutan ko. Tawid ako ng session, meron akong kausap.
nakahinto. Yung pansinin nyo, sa Baguio City kasi, kapag pedestrian lane, automatic yan, nag-i-slow down Oo. ang mga sasakyan Galing nila. and nag-i-stop sila kung may patawid. Ikaw ang siga sa yung mga pedestrian, silang siga sa pedestrian lane. Hindi mapapansin nyo kung sino yung mga dire-diretso lang kahit slow yung takbo niya, hindi ito taga Baguio. Na Hindi nag-i-stop sa drive. Oo. So yun nga, tawid akong ganyan. So may nakita, nalingunan ko sa kanan, naka-stop na police patrol car. Nakangiti naman sila. Nginitian mo rin. Nginitian ko rin, syempre bilang pagbibigay galang. Pagtawid ko, nung nasa kabilang sidewalk na ako, sabi, yung kanilang trumpa. Madam, bawal po yan. Ay, trompa. Ay, hindi, sumigaw yung babae. Madam, bawal po yan. Gulat ako. Dahil alam kong bawal kaya nakalimutan ko. Sabi nung kausap kong isa, nakaibigan kong taga Baguio, buti hindi kinuha yung cellphone mo. Kundi, multa ka, punta ka sa police station o kaya police precinct. Oh. So yun po, bawal po yan. Sa sidewalk nga, magkabila, ang napansin ko sa Session Road, may marka doon na tao na may hawak na cellphone, tapos may, X. di ba yung bilog, mayroon siyang slash na ganyan, bawal. Oh. Yan ayun nga, sabi mo nga dito dun sabi nga ni Sir Dobby, dito sa Baguio mapedestrian siga. Yan kasi nga titigil yung mga sasakyan automatic kahit na sandali. Dito naman sa Dagupan, pag tatawid ka sa pedestrian, haharurot yung sasakyan, uunahan ka niya. Patintero, no? Kaya magmamadali ka. Tapos kailangan mo pa magganyan. Stop! Ikaw mismo yung tumatawid. Stop! Pero sa Baguio City, titignan nyo rin yung traffic lights. Kung yung light dun sa may pedestrian, naka-stop for pedestrian, stop din kayo. Huwag kayong basta tatawid. Pero kung mag-go na, yun nga, dito kasi sa atin, kahit walang stop and go. Basta go sila palagi yung masasakyan. Oo. Hindi siguro nila kabisado. Kabisado talaga nila yung hindi sila nag-stop. O kaya, kung mag-i-stop naman sila, stepping na sila sa pedestrian lane. So palagay ko yan ang kailangang Hindi pa kasi hindi pa fully implemented yung gamit din ng mga lahat. Actually, pati yung pedestrian lane. Yung mga iba, parang just downtown, ang dami ng pedestrian lane na magkakatabi. Pero doon sa Alaminos din, talagang dati rin kasi sanay na wala naman kasing dati walang traffic lights. So, kailangan sanayin ang mga kailangan tao. din talaga mahuhuli ka diyan. So, wala yung sanayin sila na tumingin muna sa traffic light. Pero Kasi kung minsan ang tinitignan, sasakyan Pero sa Alaminos parang Baguio City rin. Pagka tumatawid ka talagang full makita stop. nila, talaga nag-stop din sila talaga. Hindi ka or kung minsan makita nila nakatayo ka at nandun ka sa pedestrian, kumbaga sa Paatrasin. bibigyan ka nila ng way na Okay. bibigyan ka ng parang sign na go na, lumakad Go na. ka na, parang Ayan, ganun. para iyon po ay yung pagsunod ng mga traffic laws na to ay iwas disgrasya at iwas gastos. Ayan. Samantala mga kaibigan, yung balita natin kanina patungkol sa mga financial assistance para sa mga CVOs, sabi naman po ni Vice Governor Mark D. Guzman Lambino, ang sabi po niya, lubos po yung aming pasasalamat sa matagumpay na libreng medical check-up at kasabay na actually dito, pamamahagi ng amelioration incentives para sa ating mga civilian volunteer officers o mga CVOs mula sa bayan sa 5th District Villasis, Alcala, Santo Tomas, Urdaneta at saka Bautista. Dagdag pa ni Vice Governor Mark Lambino, pinangunahan ng ating Gobernador Ramon Gico III kasama sina 5th District Congressman Ramon Gico Jr., sina board member ng 5th District Rosalina Apaga. Rosanila, first name ni Madam Rose Apaga. Santo Tomas Mayor Dickerson Villar, Vice Mayor Villasis Vice Mayor Nonato Abrenica, Villasis Councilor and Board Member Nicolay Sison, Representative Jamil Sison, maging ang mga sangguniang ang bayan members. Ang programa
kung ito ay higit pa sa tulong pinansyal at serbisyong medikal, kung saan ito ay pagkilala sa dedikasyon ng mga CVO bilang mga katuwang ng pamahalaan sa paglilingkod sa taong bayan. Yan, yung mga CVO, yan po yung tawag noon ay mga barangay tanod. Yes, oo. Pero ngayon barangay tanod pa rin tawag sa kanila. Parang mas Magandang pakinggan. magandang pakinggan. CVO, parang Oo. gano'n. Parang oil. Parang virgin coconut oil. Video. Parang yung yung ambulance kan tulabanan sa natan, patient transport TVO. vehicle. TVO lanatan. Oo. Good morning kay Sir PJ at saka si Sir Gerard. Ayan. At kay Tony Ramos. Yan. Pag nakikinig pala siya, ay pag alas 10 na ng gabi. Siya doon. May lumilipad talaga dito sa loob. Oo. Pero mga kaibigan, na oras po natin, ganap na pala 5:43. Babalik po tayo pagkatapos po lamang ng ilang paalala. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinion sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide! Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to. Hep, hep! Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga, malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sanhi ng malawakang brownout. Naku, pero issue yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan sa Fortune Life. Maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglaw bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. TWIZ. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:46 na po ng umaga sa mga kasama po natin sa Girl Scout of the Philippines, Dagupan Council. Ayan, mula kay Ma'am Lerma Nicomedes, ang Executive President. So, sasali ang GSP Dagupan Council sa pagbubukas ng Children's Summit 2025 sa Stadia. Ang theme ay kaligtasan at karapatan ng bata ipaglaban. So ano ito? January 27 to 29, organized by the city government at saka ng DepEd, Schools Division Office of Dagupan City. Ayan. So ang advice ni Ma'am Lerma sa mga officers na sasali, ang isuot ay yung GSP black t-shirt o kaya GSP polo shirt and jogging pants. Wala nang green. Merong uniform kasi magkakaroon daw ng walk alas 6:30 ng umaga mula sa bus terminal dun sa Divinesia Highway hanggang sa Stadia sa January 26 sa Lunes.
Lunes siya. Okay. Ito nga, nabasa ko yung post niya, nalungkot naman ako doon sa post ni Councilor Russell Simorio. Ito si Councilor Russell, bagamat busy rin siya sa pagiging councilor niya, hindi talaga niya, nasa puso niya talaga yung paghahatid ng mga balita. Yung isang 12 years old na grade 7 student sa Mangaldan na namatay dahil lang sa simpleng lagnat. So yun, itong grade 7 student na to sa Mangaldan, pangalan niya si Eliza May. Kwento raw ng kanyang nanay, masiglat bibo nang pumasok sa paaralan si Eliza. Miyerkules lang, January 14, alas 4 ng hapon. Pero nung umuwi ito sa kanilang bahay, nilalagnat na. So tumindi yung lagnat at nanghina si Eliza May, kaya nagpasya ang nanay nito na dalhin siya sa ospital. Sa ospital, bumuti naman daw ilagay ni Eliza May nung Biyernes at Sabado. Linggo, nag-request pa si Eliza sa kanyang nanay na kakain pa rin ng spaghetti. Lunes, January 19, talaga parang sa linggong pag-ibig lang to. January 19, biglang lumala ang nararamdaman ni Eliza hanggang sa pinayo ng doktor na kailangang tubuin na siya. Ganun kalala. 30 minutes pagkatapos na tubuin, bumigay na. Patay na. So parang 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ilang araw na siyang mataas ang lagnat? 14 nga lang di ba? 14, January 14, alas 4, umuwi siya, nilalagnat na. O pinasok siya sa ospital, umokay naman na siya sa 2 araw. Linggo, nag-request pa nga rin siya, kakain daw siya ng spaghetti. Lunes, biglang lumala yung sakit. O pinasok sa tinubuan siya. Tubo? Yung tube. Tube. Tapos, after 30 minutes, wala na siya. So, ang tawag dito, yung na doktor, na tawag doon sa term na yun, yung na doktor, lumalabas kagat ng lamok ang naging sakit ni Eliza May. So, lumalabas sa death certificate niya na viral acute encephalitis ang sanhi ng pagkamatay ni Eliza May. So, acute viral encephalitis, nakukuha daw yan kapag ang isang virus ay pumasok at tumatake sa utak. So, karaniwan ito nanggagaling sa virus na maaring mula sa kagat ng lamok at mas matindi pa ito kesa sa dengue. O kasi si dengue, meron siyang mga senyales Ito naman ang sintomas lang ng sakit na to, trangkaso at lagnat at sipon. Yun lang. Trangkaso, lagnat, sipon at pagtatae. So, kailan daw dapat magpatingin agad? Emergency na ito kung may mataas na lagnat, matinding sakit ng ulo, nagkukumbulsyon na, nawawala ng malay at paninigas ng leeg. Yan. So, paalala ng otoridad, umiwas sa malugar na malamok at magpakonsulta agad sa doktor kapag ka nakaranas ng mga sintomas. Ang tindi nito 1 week lang. Oo. At saka lagnat. Kasi nga yung dengue, lagnat, nagkakaroon ng rashes. Saka after 3 days, nung ka nilalagnat ka after 3 days na hindi ka pa gumagaling, magpunta ka na sa doktor. Pero ito, grabe nga ito. At kapag ka sinabi natin lamok, syempre, ang pinamumugaran nito, mga lugar na marumi, lugar na may tubig. May tubig, kasi kahit nga yung takip ng bote, may tubig yon, yung takip na may tubig, pwede nang pangitlugan ng lamok. Kanya naman yung di natin masyadong naalala yung o naririnig yung 4 o'clock habit. Kasi yung 3 o'clock habit for Catholics yan yung dasal. Yung 4 o'clock habit, ito naman yung itaob, yung mga lahat ng pwedeng magkarga ng tubig, lalo na sa paligid. Ito naman may yung panawagan mula sa Region 1 Medical Center sa mga mabubuting loob na handang mag-donate ng kanilang dugo. Ito ang tugon ng Region 1 Medical Center sa malaking pangangailangan ng dugo ng mga pasyente. Isa nang gawaing kabayanihan ang voluntaryong pagbibigay ng dugo. Ang bawat isang bag ng dugo ay maaaring makasagip ng hanggang 3 katao. Dagdag pa ng Region 1 Medical Center, upang makapag-donate, inaanyayahan ang mga donor edad 18 pataas na magtugo sa blood bank ng Region 1 Medical Center. Bukas ang ospital 24 hours para tumanggap ng sino mang willing na mag-donate ng dugo at dapat ay may sapat na tulog,
nakakain ng maayos at walang ubot sipon ang mga nagnanais na mag-donate upang makapasa sa screening. So, ang dagdag pa ng Region 1 Medical Center, donate blood, save lives. Ayan. So kasama siyempre dun yung R1MC. Ito pong pagdodonate ng dugo, kung bata-bata pa kayo, mas okay kung bata-bata pa kayo kasi parang parang nililinis ang dugo. Kumbaga sa nag-change oil kasi mapapalitan din po yung dugo na i-donate ninyo ng mas magandang dugo, nare-replenish siya. At yung mga kaya nga sinasabi, yung mga kwalipikado, kasi hindi po lahat qualified na mag-donate ng dugo. Yung iba parang na-addict sa pag-donate Meron tayo kasama every 3 months, si Lina Cervantes, isa yan sa mga kapag meron siya nakikitang mapag-donate ng dugo, ayun, pupuntahan niya para makapag-donate ng dugo. So iba daw yung nararamdaman kasi parang sabi ng mga nagbibigay ng nagdo-donate ng dugo nila after nung hindi yung agad kasi pagka-donate nyo ng dugo kita tayo agad kasi iba mahihilo. So kailangan mag-rest muna, pero yung after effect nito maganda. Ayan, at saka kapag yung bata pa kayo doon kayo donate para na rin kayo nagpa-check up. Ayan, kung minsan madi-disqualify kayo, bakit? Malalaman nyo may sakit pala kayo. At pag may sakit po, hindi naman sasabihin. Makakatanggap kayo ng sulat. Pag nakatanggap kayo ng sulat, huwag kayo masashock. Mas maigi, pa-check up na kayo. Correct. Follow-up check-up na. Yung totoong check-up na. Total check-up. Kaya nga kapag nakapag-donate ka ng dugo at walang bumalik na sulat o ibig sabihin, super healthy. Ayan. Kasi hindi po lahat qualified magbigay ng kanilang dugo, lalong-lalo na yung mga diabetic. Pero ngayon kahit na hypertensive ka, pwede na basta na-check yung dugo mo. Tsaka hindi kaya nakapag ewan ko kung nakapag-maintenance ka dapat or hindi ka nakapag-maintenance. Dati pati yung mga may period, hindi pwede. Ngayon, pwede na rin. Natututunan na rin nila. Yung po mga may tattoo, after 1 year ka pa pwedeng magbigay ng mag-donate ng dugo. Bawal pa ang may tattoo. After 1 year pwede na. Pero yung mga senior citizen, kapag senior citizen ka na magbibigay, hindi na pwede. Ayan. Dapat habang maaga. Pero kung bata ka pa at senior citizen ka na, pwede. Pero kung first time ka na senior citizen, hindi na pwede. Ayaw nang i-release ng mga agency na kumukuha ng dugo. Baka may mangyari pa sa senior citizen. Ayan. At meron ding Blood Saves Lives na alala ko si BSL. Death anniversary niya nitong nakaraan. Ayan yung mga newsfeed natin, yung mga post natin na throwback. Yan yung nung nakaraan lamay pa yung nakita ko, wala pa yung libing. Ayan yung lamay niya noon na 7 years na nung pumanaw si the late Mayor Benji Lim. And kasi yung dulo nung news mula sa Region 1 saves lives. Blood saves lives. BSL yun. At saka yan activity rin nila. Yan, dati kapag birthday niya, yung August, August yan ang activity ng Magic, yung BSL, Blood Saves Lives. Meron ding sa February naman, may nakatakdang bloodletting activities ang University of Pangasinan FINMA, tatlong venues, parang simultaneous, at sasali doon ang Inner Wheel Club of Downtown Dagupan. Yung iba na naghahanap kung saan sila pwedeng mag-donate, ayan. Kung pwede na kayo ng Feb, meron sila sa SM, Center Dagupan, I think sa Nepo Mall, and meron pa yung isa. I don't know kung sa loob mismo ng Yupang, dyan sa May Arellano. Sa mga ngayon, sa mga festivals, isa yan sa mga isinasama nila sa kanilang mga activities. Yung Blood Saves Lives na yan, kasama sa mga activities na ilang mga LGUs, na yung para advocacy na nila yung mag-collect ng dugo kasi nga may time nga na lalong-lalo na yung mga may sakit na kailangan ng dugo, nagkakaroon ng kumbaga sa shortage. Shortage ng supply ng dugo. Samantala, para muli po nating ipinapaalam sa inyo, lalo na yung mga kamag-anak na hindi pa nakakaalam o nakakapunta o mga kaibigan, co-teachers,
mga estudyante niya noon. The late teacher Jennifer Torrio Dalmasio, siya po ay pumanaw na at ang burol ay wake and funeral service ay sa barangay Talibao, diyan sa bayan ng Calasiao. Ito po yung barangay na mula sa bayan paglampas ng tulay pakaliwa. So doon sa bungad mismo ng kalye na yon, meron na pong doon tarpaulin, nakalagay po yung etong kung saan yung wake ni Ma'am Jennifer Dalmasio. And then, pagpasok nyo, pangalawang kanto. Madali lang siyang hanapin, malapit sa highway. Ang libing po ay sa January 28, yan po ay sa Wednesday, alas 12 ng tanghali sa may Forest Lake, San Carlos City. Ayan, si Ma'am Jennifer Torrio Dalmasio na kahapon nagkaroon ng necro service ang Dagupan City National High School, lalo na yung senior high school. Dumating din yung kanyang mga estudyante at dating mga estudyante, yung mga nag-graduate na, at nagbigay naman ng mensahe. Isa sa mga nagbigay ng tribute si Sir Edwin, supervisor, at nirepresent na rin niya ang DepEd Dagupan. Ang sabi niya, yun talaga yung tatak ni Ma'am Jen, bukod sa mapagmahal sa kanyang mga estudyante. Gustong-gusto niya yung puro lalaki yung mga estudyante niya, kahit makukulit yung mga yan pasaway, pero love niya na pag meron siyang task na ipinagawa o okay yung kanilang mga exam o kaya test, papamerienda palagi. Meron siyang palaging pa-arroz caldo o kaya pa-ice cream. Ang sabi ni Sir Edwin, sana sa taas yung mga andon na hirap pang magbasa, sana turuan mo, sabi. Magtayo ka rin ng booknote. Yun po yung tatak ni Ma'am Jen. Yung kanyang project, Angelo noon, pinangalan niya sa isang estudyante niya noon na hirap magbasa. So, naging project niya at tinuloy-tuloy na niya. Pero sabi niya, meron ng tagapagmana doon sa project mong book, no? Isa ring teacher. So, tuloy-tuloy po yung programa na yon. Na supposed to be kahapon, magta-turn over ang Inner Wheel Club of Downtown Dagupan ng bookshelf. Supposed to be ngayon, yung ini-schedule ng club, pero nung tinext ko noon si Ma'am Jen, nung buhay pa siya, sabi niya, Ma'am, pwedeng 23 na lang kahapon. So, hindi natuloy. Sumagot pa siya? Na-message ko siya noon kasi mga Thursday o Friday. Hindi na siya nakasagot? Nakasagot pa siya. Kaya yung hirit nga niya, Ma'am, pwedeng 23 na lang. Kasi yung 24, may lakad ako. Sabi niya? Sabi niya. So, 23, yun na, yung kahapon, necro. Iba pala yung lakad niya. So, dun po, litin ko, 28 po yung libing. Ni Ma'am Jennifer Torrio Dalmasio at dun po sa Forest Lake sa San Carlos City. Ayan. So mga kaibigan, wala na po tayo sapat na oras. Pero bati muna tayo. Yeah, good morning Kuya Benji Tan, meron kang bisita sa FEB. Kuya Benji Tan, good morning. Kay Sir Roberto Nimer at saka si Ma'am Araceli, good morning. Ernesto Masada Jr. at si Cora Aquino at Kuya Marjan Sadweng at syempre si Kaaron Grace Matro at si Nanay Dading. Rose, good morning, at saka siyempre si Namamata and Tropa. Pero mga kaibigan, wala na po tayong sapat na oras. Ang tabayan na po ninyo. Susunod agad, early in the morning, makasama po ninyo si Karen Oli Navarro, programang Todo Balita Saturday edition. Kami po niyo nakasama sa technical side, si Ka Edwin Inong. Ako po si Liway Manantan Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Balita naglilingkod sa lahat ng Pilipinas.